Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganun din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. Nasaan ka kagabi? Tanong ni Kailin. Friday night, when they had an argument, hindi umuwi si Luis. Tapos naulit na naman ito kagabi, when she needed him the most. When she needed his love, his care, and encouragement. Dahil nga sa ginawang pang-aaway ni Clarence sa kanya kahapon, wala siya sa tabi ni Kailin. Matapos ang malalim na buntong hininga ni Luis, nakitulog ako sa kaibigan ko. Nagkayaya ang mag-inuman. Hinintay kita buong gabi, Luis. Naluluha ang mga mata nito. Lately palagi siyang stressed at mainit ang ulo. Ngayon naman ay umiiyak. Siguro dala na rin ang mga kaguluhang nangyayari. Lumakad pa palapit si Luis at niyakap niya na mahigpit si Kailin. Nagsimula itong umiyak. Tila kay tagal niyang hindi naramdaman ang init ng yakap nito. Ngayon na lang kasi siya nakatanggap ng yakap na ganoon ka-intimate. I'm sorry kung na-stress kita. Dapat sinabi ko kung nasaan ako kagabi. Wika naman ni Luis kay Kailin. Pinakinggan niya ang iyak nito. Pero iba lang ang naiisip niya. Ibang boses ang naririnig niya. At lalong ibang mukha ang nakikita niya sa kanyang isipan. Ang naririnig niyang malakas na iyak. Pero hindi kay Kailin, kundi iyak ni Maxine. Yung mukha ng kanyang dating asawa, nang matuklasan nito ang naging relasyon niya kay Kailin. Naririnig pa niya ang tanong nito. Bakit? Bakit, Luis? Bakit nga ba? Tanong niya sa sarili. Is it possible na pinagsisihan niya ang lahat? Na nagsisisi na siya na ipinagpalit niya ang kanyang mag-ina at maayos na buhay para dito? Bakit siya magdudusa ng ganito? Araw-araw, oras-oras, nagtatalo ang puso't isipan niya. Pilit na sinasabi ng kanyang isipan na nakalimot na siya. Pero iba ang isinisigaw ng puso niya. Nasa kawalan ang isipan ni Luis nang may sabihin si Kailin na humila pabalik sa kanya sa kasalukuyan. Buntis ako, Luis. 7 weeks. Lumayo ng bahagya si Kailin at tinitigan si Luis. Huh? I'm pregnant. Magiging mami na ako. Magiging daddy ka na ulit. Aren't you happy? She wasn't expecting na ganoon ang reaksyon ni Luis. Akala niya tatalon siya sa tuwa. Pero ang inaasahan niyang magiging reaksyon ni Luis ay malayong malayo sa totoong nangyayari sa ngayon. Ilang ulit na napapikit si Luis. Siyempre masaya ako. Binago niya ang kanyang mood para maging sigurado siya. Niyakap niya si Luis. I'm so happy, Luis. Magkakaroon na tayo ng sarili nating pamilya. Ang baby na nasa tiyan ko ay magiging tulay para sa pagbuo natin ng ating pamilya. Totoo naman, malapit na tayong magkaroon ng sariling pamilya. Habang yakap niya ang fiancé, may isang alaala na bumalik kay Luis. Noong panahon na nasa tama pa ang lahat. Daddy, kuha mo naman ako ng gatas sa loob ng ref. Pakiusap naman sa kanya ni Maxine. Nasa sala sila at nanonood ng romantic movie na ang title ay Midnight Sun. Now, nasa climax tayo ng story eh. Dali na, Daddy, pause mo na lang. Pinagdikit pa ni Maxine ang mga palad niya na parang nagdarasal. Okay, ito na. Pumunta si Luis ng kusina at kumuha siya ng gatas sa loob ng ref. Nang sinarado niya ito, nakita niya ang isang ultrasound pictures na nakapaskil doon.
Kapit-kapit ito ng mga prutas na magnet. Kinuha niya ang ultrasound pictures. Tinitigan niya mabuti at mas malinaw pa sa diamond ang pagkakaimprinta ng pangalan ng asawa sa kaliwang bahagi ng larawan. Nag-umpisa nang magtatalon si Luis at magsisigaw dahil sa tuwa nito. Yes! Magiging daddy na ako! Magiging daddy na ako! Yes! Rinig na rinig ni Maxine ang sigaw ng asawa kaya nag-umpisa na rin siyang tumawa. Tumakbo si Luis sa kanyang asawa at pinaulanan niya ito ng halik sa mukha nito. Hawak niya ang magkabilang pisngi ni Maxine. Magiging daddy na ako? Ang mga mata nito ay puno ng pananabik. Oo. Tumango naman si Maxine. Yes! Yes! Hinila niya ang asawa paglabas ng apartment nila. On the terrace of the second floor, doon nagsisigaw si Luis. Paulit-ulit niyang ipinagmamalaki na magiging daddy na siya. Sa ikatlong ulit niya, may sumigaw na mula sa mas itaas na bahagi ng apartment. Congrats sa'yo! Tiningalan ni Luis ang pinagmula ng tinig. Inhissued his gratefulness. Tumingin naman si Luis sa asawa. Mahal kita, Maxine. Mahal na mahal kita, Mami. Hinawakan ni Maxine ang kamay ng asawa. Mahigpit pero marahan. Mahal din kita, Daddy. Mahal na mahal kita. Promise. Habang buhay ko kayong aalagaan ng anak natin. Promise yan. Yun ang pangako ni Luis. Pero gaya nga ng lyrics na All by Myself na kanta, nawala ang mga araw na iyon. Sinira niya ang kanyang pamilya, ang kanyang buhay. Magiging ama na siya sa pangalawang pagkakataon. Pero hindi sa parihong babae. Sana naman sa ikalawang pagkakataon. Sana maging mabuting ama na ako. Panalangin niya dahil alam niya sa sarili niya na hindi siya naging mabuting ama kay Laura dahil niloko niya ang mga ito. Miss Maxine? Busy sa pagdodrawing si Maxine, kaya naman mabilis siyang napatingala nang tawagin siya ng kanyang sekretarya. Yes? Ma'am, may dumating po na mail po para sa inyo. Inabot ni Maxine ang envelope. Salamat ha. Sige po, Miss Maxine. Tumango naman si Maxine saka naman lumabas ang sekretarya niya. Itinabi niya ang sobre at ipinagpatuloy niya ang kanyang mga sketch. Nang matapos ang kanyang disenyo, sumandal siya sa swivel chair at pinagmasdan niya ang envelope. Dinampot niya ang papel at inalis niya ang pagkakasil ng dokumento. Pinatiwarik niya ang envelope. Saka naman nalaglag sa kamay niya ang nakabalot na card. Kulay pula na manipis na tela ang nakabalot doon. Nakatali pa ng ribbon. Binuklat niya ang laman. It was ang wedding invitation. Nakalagay sa cover page ng card ang mga salitang, "You are invited to Kailin and Luis wedding ceremony." Invitation pa lang ay halata na ang pagiging bongga ng event. Ang mga pictures ni Luis at Kailin, lahat halata. Professional na photographer ang kumuha nito dahil sa ganda nga ng mga shots. Kung pagbabasihan ang mga ngiti nila sa pictures, parang masaya na talaga sila sa isa't isa. Nakalagay ang pangalan ni Maxine sa ibabang bahagi ng card, meaning the invitation was personalized at talagang para sa kanya yon. At masaya siya para sa dating asawa. Hindi siya bitter kagaya ng ibang asawa na naloko. Kung happiness nga naman kasi ni Luis na si Kailin ang makasama nito, sino siya para pigilan ang kasiyahan na yon? Binuklat ni Maxine ang page at binasa niya ang mga pangalang naroroon. Ang napili nilang flower girl ay walang iba kundi si Laura. Whether this invitation is a form of sarcasm or not, wala namang dahilan si Maxine para tanggihan ang invitasyon na iyon. Inaasahan niya ito. Sumakatuwid, handa siyang masaksihan ang dalawang ganap na pangako sa harap ng Diyos. Ibinalik niya ang invitasyon sa sobre.
Pagpatak ng 11:00, free na siya sa lahat ng trabaho. That's the last until 1 in the afternoon. Maxine drive herself papunta sa punto ng mama niya. Bigla niyang namiss ito. Bigla niyang hinanap ang ngiti nito, ang buong presensya nito. Hindi naka-very underground ang libingan ni Loida. Nasa compartment ito dahil yun lang ang afford nila noon. But they were planning to transfer her bones 2 years dahil 5 taon ang kontrata at naka3 taon pa lang sila. Maxine? Mag-isa siya naglalakad nang may tumawag sa pangalan niya. Agad na napalingon naman si Maxine. Adam? Bakit ka nandito? Adam took a step forward, palapit kay Maxine. Binisita ko yung asawa ko. Ikaw? Bibisitahin ko si mama. Her emptiness na naramdaman kanina, it was replaced as soon as makita niya si Adam. Uuwi ka na ba? Oo sana, but since nakita kita dito, would you mind if I join you? Napangiti naman na malawak si Maxine. Sige. Maxine led the way, papunta sa mama niya. Nakabili na siya ng bulaklak at kandila sa daan pa lang. They are talking hanggang sa marating nila ang 2 compartment. She lit up the candle and inilagay niya ang bulaklak. Nasa 4th floor ang mama niya, kaya halos ay level lang ang taas niyon. It's been 3 years but the pain is still fresh. Hanggang sa hindi na napigilan ni Maxine ang maiyak dahil sa lungkot na dala ng pagkawala ng mama nila. Adam brushed her back. He also gave her a warm and encouraging embrace para kahit papaano, kahit sa ganoong paraan ay mabawasan ang lungkot ni Maxine. Magkayakap silang dalawa na mapansin ang isang tao na nakatayo mula sa likuran nila. It was Luis, holding a flower and a candle na para sana sa kanyang ex-mother-in-law. Ang makita niya ang dating asawa sa ganoong sitwasyon, napatanong siya sa Diyos kung bakit doon at noon pa. Mabilis na tumalikod si Maxine para tuyuin ang luha sa mukha niya. Magkadikit pa rin ang mga katawan nilang dalawa ni Adam. Wala naman siyang rason para lumayo dito dahil lang naroroon si Luis. Kumusta ang pakiramdam mo? Tiningnan siya ni Adam. Ngumiti naman siya rito. Tapos ay tiningala niya ang kasama. Okay na ako. Thank you. Masaya akong marinig yon. Uwi ka naman sa kanya ni Adam. Umigpit naman ang hawak ni Luis sa mga bulaklak. Kung kanina ay muntik na niya itong mabitawan, ngayon naman ay ang higpit ng pagkakahawak niya rito. Wala na siyang karapatan na magalit o maghinanakit dahil may iba ng lalaki si Maxine. Pero hindi naman nawala kasama ang kanyang karapatan, ang kakayahan niya na magalit dahil sa nakikitang ang dating kanya ay hawak na ng iba. Sa ibang araw na lang ako bibisita. Uwi ka naman ni Luis. No, it's okay. I'm leaving. We're leaving na din naman. Nagkatinginan sina Adam at Maxine. Let's go, Adam? Oo, okay. Without knowing why, nilagay niya ang kamay niya sa baywang ni Maxine. Nararamdaman niya ang init ng palad nito. Tagos na tagos sa suot niyang damit. Hinarap ni Adam si Luis. Mauna na kami. Napilitang ngumiti naman si Luis. Nilampasan nilang dalawa ang natahimik na si Luis. Sinamahan siya ni Adam hanggang sa marating nila ang sasakyan niya. Adam, thank you so much ha. I wasn't expecting na sa dami ng lugar, dito pa talaga tayo magkikita. It's not a big deal. Sana nakatulong ako sa iyo kahit papaano. You help me of course. Kung wala ka kanina, for sure, hindi ko alam kung ano magiging reaction ko pagkatapos kong makita ang dati kong asawa. Ginitian rin siya ni Adam. Pati ang mga mata nito ay nakangiti rin. Go on, baka maipit ka sa traffic. Pagtataboy naman ni Adam sa kanya. How about you? Hindi ka pa ba aalis? After you.
Vacant period ko naman ngayon. Hanggang 2 kaya wala akong klase. Itinango naman ni Maxine ang kanyang ulo. Saka na niya binuksan ang pintuan ng kanyang sasakyan. Once na nakasakay na siya, ibinaba niya ang kanyang bintana. See you ha? Muling ngumiti naman si Adam. Okay, see you. Wika naman ito. Saka na siya lumayo ng sasakyan para bigyan niya ng daan si Maxine. Dumungaw siya sa bintana at kinawayan naman niya si Adam. Nang makaalis ang sasakyan ni Maxine, noon na siya nagumpisang lakarin ang kinaroroonan ng kanyang sasakyan. Matapos pindutin ang remote ng sasakyan at gumawa ito ng tunog ng ilang ulit na beep, nakabukas na iyong sasakyan niya. Isang pamilyar na boses naman ang kanyang narinig. Excuse me. Napatigil naman si Adam. Isinara niya ang pintuan at lumingon siya kay Luis. Hindi siya nagsalita. Hinayaan niya magsalita ang mga mata niya. Anong intensyon mo sa paglapit kay Maxine? Pagmamasama ni Luis sa closeness ni Adam at ng kanyang dating asawa. Bagyang kumunot naman ang noo ni Adam. Pero nanatili siyang tahimik. Anong kailangan mo sa kanya? Anong meron sa inyong dalawa? Bakit may pakialam ka? Napatiimbagang naman si Luis dahil sa inis. Kung anong relasyon mayroon kami ni Maxine, labas ka na doon. Ikaw ba? Anong relasyon ang meron sa inyo? Bukod sa pagiging dating asawa. Mahal mo pa ba siya? Kaya ba curious ka sa aming dalawa? Nakatinginan sila sa mga mata ng isa't isa. Nag-uusap, lalaki sa lalaki. Tumawa naman si Luis. Kahit wala namang nakakatawa sa sinabi ni Adam. Love? Ako? Mahal pa si Maxine? Malapit na ako ikasal sa babaeng tunay kong mahal. Kaya yung tanong mo, that's absurd. Mabuti kung ganoon. Wika naman ni Adam. Huminga ng malalim si Adam. I like her. I want to earn her trust and love. Sasabihin ko na sa kanya ang nararamdaman ko. Kaya masayang masaya ako na marinig yan mula sa'yo. Na wala ka nang nararamdaman para sa kanya. Thank you. It's all. Thank you sa'yo, Luis. The tension between them rise up. Kahit na sinabi ni Luis na wala na siyang feelings for his ex-wife, ramdam na ramdam ni Adam. Kung hindi kaya ni Luis na magpakatotoo, si Adam, he will tell him his truth. At totoo na gusto niya naman talaga si Maxine. Congratulations to your upcoming second marriage. Let's prove that love is sweeter for the second time. Pero sa iba na, sana naman natuto ka na sa unang marriage mo na ikaw mismo ang sumira nito. Dahil sa pinaghalong mga negative emotion, nandilim naman ang paningin ni Luis. Ang kamao niya ay dumapo ito sa pisngi ni Adam. Pumutok ang labi niya at may dugong lumabas. Hindi pa nakaka-recover si Adam, pero kiniwilihan siya kaagad nito. Sa naglalapat ng mga ngipi, nagsalita si Luis. Sino ka sa tingin mo para pagsabihan ako? It's my choice. It's my own life. My own rules and my own decision. Labas ka din sa relasyon meron ako ngayon with my second wife. Wala kang karapatan na mag-comment sa takbo ng buhay ko. You know what? I'm happy for you. I'm very happy for you. Dahil may nagmamahal pa sa'yo at may tumatanggap pa sa'yo. You? Binitawan naman ni Luis ang kanang collar naman ni Adam. At muli sana itong bibigyan ng isang suntok. Nasalag ni Adam ang kanang kamay naman ni Luis. Saka hinatak ito sa kuwilyo. At kamao naman niya ang tumama sa pisngi ni Luis. Dahil sa lakas ng ginawa ni Adam, ikinatumba pa ito ni Luis. Pinigilan ni Adam ang sarili. Ayaw niya sanang makasakit kaya pinigil niya ang sarili niya. Pero kailangan rin maturuan ng leksyon si Luis. Inabot niya ang kamay kay Luis para tulungan sana si Luis. Pero hinampas lang ang kamay niya papalayo rito. Tumayo si Luis. Matapos niyang titigan na masama ang lalaki sumuntok sa kanya,
ay lumakad siya papalayo mula rito. Pinagpatuloy ni Adam ang naunsyami niyang pag-alis sa sementeryo. Habang pabalik siya ng university, tumunog naman ang sipi niya. Connected ang cellphone niya sa Bluetooth device na naka-install sa kanyang sasakyan, kaya he simply accepted the call. Yes, hello? May kausap man ay focus pa rin siya sa daan. Mahal kong anak? Ma? Tanong naman niya rito. Binalikan niya ang numero ng kabilang linya. Ito ay isang numero ng Pilipinas. Nagtataka siguro kayo kung bakit iba ang number ko, no? Yeah, nakakapagtaka nga. He turned right pagdating niya sa intersection. Bumalik na kasi ako. Pwede mo ba akong sunduin dito sa Naiya? Why didn't you tell me, Ma? Bahagyang ikinagulat ni Adam ang marinig na nasa Pinas na pala ang kanyang ina. Para ma-surprise ka syempre. Maghihintay ako. The call ended and he have no other choice kundi mag-U-turn at tahakin ang daan papunta sa paliparan. Makalipas lamang ang 1 oras, dumating si Adam para sunduin ang kanyang ina. Pumunta siya sa arrival area. Tinext niya ang mami niya na naroroon na siya. Nagpalibot-libot naman si Adam para hanapin ang ina. Tumunog muli ang cellphone niya at ito ang number na gamit ng kanyang mama. Nandito ako. Nasaan ka? Hindi niya maitago ang pananabik para rito. Turn left. Utos naman ng kanyang ina. Sa paglingon naman na Adam, nakita niya ang kanyang mama. I miss you, iho. Wika naman ni Abel, habang hawak pa rin nito ang kanyang cellphone, habang magkatinginan silang mag-ina.